Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Mga kabunyog, sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin pong bagong YouTube channel na ito na Veritas, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-follow dito po sa bago kong meta page, Facebook page na Veritas, follow na po kayo. Mga kabunyog, pumipili lang po ako ng isang piling topic para i-discuss ko dito para malaman natin ang katotohanan dito sa topic nating ito. Dahil naniniwala po tayo, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Veritas, katotohanan. So mga kabunyog, mayroong kumakalat matapos yung pangyayari doon sa Rockwell sa Makati kung saan nagwala talaga si nagwala talaga si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ha? Sabi ni Rowena Guanzon, nag-high blood daw siya. Tumaas daw yung presyo ng dugo niya. Oh, kailangan nga daw siyang agapan ng mga medics, ano? Kaya pero ano naman daw siya, maayos na daw siya. Kaya yan yung ano. No, ang nangyari, oh, nalaman naman natin kung anong nangyari dun sa Rockwell. Oh, yung dalawang yung mag-asawa na ba yun o magkarelasyon pa lang? Isang Chinese national saka isang Filipina. Oh, umubo si Guanzon habang nandun sa mall, sa Rockwell, ay Makati daw yung lalamunan niya eh. Sabi niya, isang beses lang naman siya umubo. Kaya lang nakita nung Chinese national at saka yung kasama niya, ah, um, sinabihan na kung may sakit kung may sakit kayo, wag na kayong pumunta dito sa mall. Hmm? Oy, siyempre uminit ang ulo ni Guanzon. Si Guanz expected naman kay Guanzon 'yan eh. Oh, ano talaga 'yan, alam naman natin si Guanzon, talagang ano um, ano niya 'yan, yung ginawa na 'yun ni Guanzon, hindi nakapagtatakang gawin niya 'yun. Talagang ano niya, ah, napagsalitaan niya ng matitindi, masasakit na salita. Parang ah, anong sinabi niya do'n? Yung mga eksaktong sinabi niya do'n sa Chinese national. Oh, sabi niya, "Ano ka, mata pobre. Oh, mata pobre ka na hindi naman mayaman. Oh, wala kang ngang Rolex, oh, wala kang ngang relong Rolex, o wala kang bag na Gucci, oh, kaya ano ito?" Saka gusto niyang kunin yung pangalan, yung dalawa, yung mag-asawa ba yun o ano, wala, hindi naman sa kanya pumatol eh. Na ano rin, hindi nagsalita. Pinakinggan lang yung mga pinagsasabi niya. Siguro na-realize din nung na hindi nila ini-expect yung ganung reaksyon nung ni Rowena Guanzon. Una, hindi malamang hindi nila kilala yon si Rowena Guanzon. Ah, akala nila kung sino lang yan na senior citizen at nang umubo sinabihan nila, kung may sakit po kayo, hindi kayo dapat pumunta dito sa mall. Oh, ah, pero ano naman yata eh, polite naman yata yung pagkakasabi nung eh. Kaya lang mali din talaga, mali din. Ah, mali din yung pagkakasabi nung Chinese national. Hmm. Pero sa tingin natin, overacting din, exaggerated din yung naging reaksyon ni Rowena Guanzon. Kumbaga matindi, nagsisigaw talaga siya. Oh, nag-create ng commotion doon sa mall. Ah, at saka talagang hindi niya tinatantanan yung yung Chinese national at saka yung mas doon siya tumutok sa sa lalaki. Oh, talagang pinagmumura niya. Kumbaga masasakit na salita talaga. At na yon, kumbaga naririnig ng nandun. Oh, ang lakas ng boses eh. Ang lakas ng boses. So ngayon, napanood ko yung discussion nito ni Attorney Rene Bueno, si Panyero. Sabi niya, mukhang may pinaplanong ipadisbar si Rowena Guanzon.
Hmm, yung daw ano, may lawyers daw na tutulong doon sa magkarelasyon ba o mag-asawa na yun. Tutulungan kasi siyempre naawa din, may mga lawyers na naawa din doon sa dalawa kasi talaga namang nang linastadahan, nilastada talaga ni Ruy Guanzon, eh. Ah, hindi tinantanan, sinundan, tinuruturo, dinuruduro, lahat. At naririnig ng mga tao siyempre napahiya din yung ano, baga sabihin pang na-trigger lang si Guanzon nung sinabi din kasi nung lalaki. Pero siyempre puwede niya namang ipaabot yung galit niya sa hindi gano'ng paraan na nag-create na ng iskandalo doon sa mall, at saka talagang ano rin, napahiya din yung nung yung magkarelasyon na yun, na magkasama. Buti na lang mabait din yung dalawa. Hindi naman sila pumatol kay Guanzon. Hinayaan lang nilang magsalita ito, magalit. Ang alam natin, dinala pa sila sa presinto. O kaya lang sabi ni Guanzon, nung babasahan na daw ng Miranda rights, itinakas daw nung abogado. O. Pero mayroong mga abogado na nagmamalasakit daw doon sa sabi ni Attorney Rene Bueno, nagmamalasakit at pwedeng nagpaplanong kasuhan, ipa-disbar, mag-file ng disbarment case laban kay Rowena Guanzon. Hindi natin alam kung anong magiging reaksyon dyan ni Rowena Guanzon. Pero may napanood ako kanina, isa pang pinag-iinitan ni Rowena Guanzon, hindi lang yung dalawang magkarelasyon na yun, kundi yung kumuha ng video sa kanya na habang nagagalit siya at habang yung nangyayari yung incident na yon ay binibidyo sila. So sabi ni Rowena Guanzon, bawal yon. Ha? Sa data privacy, bawal yon. Kaya sabi niya, pinaplanuhan niyang kasuhan din. Anyway, so ang mangyayari dito, kakasuhan ni Rowena Guanzon yung magkarelasyon na yon, unjust vexation, defamation. Alam natin yun ang sinasabing ikakaso niya, eh. At kakasuhan din daw yung kumuha ng video. Hmm? Yung kumuha ng video. Kasi hindi ka pwedeng kunan ng video nang hindi nagpapaalam. Eh, nag-trending pa naman. Viral talaga. Pero, yun na nga, may ano kaya ito? May basihan kaya yung disbarment? May basihan naman kasi ang pwede namang sabihin doon, yung mga naging gawi ni at mga pinagsasabi, nagmumura, yung naging reaksyon ni Rowena Guanzon ay unethical na para sa isang lawyer. Kumbaga nag-create siya doon ng kaguluhan, ang iskandalo, at masasakit naman yung mga salitang binitiwan niya kahit pa sabihing na na-trigger lang siya ng ginawa nung Chinese national. Oh, yun yung magiging diyan. Kumbaga, yung naging mga pananalita niya, yung mga ginawa niya, pagmumura niya, panduduro niya, ay unethical. Hindi hindi na tamang attitude, gawi ng isang abogada. Kaya kakasuhan daw, ipapadisbar si Guanzon. Tingin ko naman, hindi naman aatrasan siyempre ni Guanzon yan. Si Guanzon pa. Sanay siya sa ganyan na harapin yan. Kaya lang nakakalungkot na umabot na sa ganito. Umabot sa ganito. Kasi nga, pwede naman talagang siyempre may karapatan din naman si Rowena Guanzon magalit, pero hindi sana gano'n. Sobra yung galit niya, eh, sobra na yun. Kaya lang, ay gano'n nga si Guanzon, yun ang problema. Ang ugali talaga ni Guanzon gano'n, eh, kilala natin yan. Anyway, abangan natin kung totoo nga ba na ipapadisbar siya, sasampahan siya ng disbarment, magiging yan, controversial na kaso yan. Ah, at kung mag-file ba ng disbarment, madisbar nga kaya siya? Oh, ayan. Alamin muna natin kapag nag-file na, makikita natin dun yung mga basis ng pag-file ng disbarment. Hindi natin alam kung magkakaroon nga ng disbarment case sa kanya. Pero yun ang sabi ni Attorney Bueno, eh. Mayroong mga nag-iisip na tulungan yung magkarelasyon para masampahan ng
disbarment casing once on. Okay, abangan na lang natin ang susunod na kabanata nito. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay tayo.